Welcome everybody sa aking vlog, and this month is already June, and here in our place medyo rainy siya this past few days. And let me just give you an update of what is happening now here in my little garden. Okay, so let's turn this camera around. Alright guys, so let me just show you our entrance. So these are our entrance. So nagtanim kami dito ng mga taro. Ayan, ang lalaki na nila guys. Parang siguro a month lang itong mga taro na to. And there's super laki. Ayan o, tataba nila. Ayan, marami yan actually dun sa isang corner pa nitong ating garden. And here on this part here, eto medyo, akala namin we're planting a katuray. Yan, this one. Hindi pala yan siya katuray. This is a cousin of a sunflower which called butter daisy. Ayan, so kung titingnan nyo closer yung mga flowers niya, mukha siyang little sunflower. Okay, so ito naman yung aming malunggay. This was the first plant talaga na nilagay ko dito sa aking garden. And yan lang yan. Actually, it's just this one. And ayan, umusbong na siya ng napakaraming chwang. Here on the side naman guys, naglagay ako dito ng tomato. I'm not really sure kung indeterminate ito na tomato kasi pataas lang siya ng pataas. Although may mga flowers naman siya. Pero hindi siya ganun kadami. Tapos nalalaglag na lang. Siguro kasi rainy season these days, kaya hindi siya ganun kaganda ang kanyang tubo. But there used to be like sana marami yan dyan. Pero parang ang tumubo lang is 4. Tapos nagkaroon din kami dito namang, wala na yung mga sitaw namin na mga iikse. So nagtanim kami ng sitaw na mahahaba. Pero hindi siya ganun kaganda ang tubo. So itong mulberry namin guys, malaki na siya. Hindi kami marunong kung paano siya pabungahin. Sabi daw dapat kalbuhin siya para magkaroon siya ng bunga or bud. So ayan, mahaba na siya. Ayan oh. So wala pa kami na harvest talaga na maraming mulberry on that. Pero nagkaroon na rin naman siya ng progress kasi nagbigay na rin siya ng mga a couple of like 3 siguro na fruits. Yun. Tapos here on the side, meron kami ditong avocado na nasa direct ground here. Ayan. Tapos nagdagdag ako ng bougainvillea na white and red. Ayan. Kataba yung aming guava guys. Ayan, marami na siya, malaki na siya. So it's almost a year now. And here is our sile. Sile ito. Nag-harvest lang ako so wala na siyang bunga. Yellow yung bunga nito. Ayan. Tapos dito naman sa isang area na to, guys, naglagay din kami ng avocado na nasa bucket. Yan, tingnan nyo, naglagay ako ng munggo surrounding it. Maikli na naman kasi yung ugat ng munggo. So, okay lang yan. And then, ayan. Ang taba ng avocado na nasa bucket, guys. Yan. Tapos, meron ako ditong germination area. Yan. Diyan ako nagpapatubo ng mga seeds ko. Ayan. Maganda rin yung tubo ng aking ginseng. Then, we have santan here na pink. Ito pa yung isang bougainvillea ko na pink naman ito. And then, I got here spineless okra, dalawa siya. Binakit ko na siya guys because lately naman na-discover ko, parang natutunan ko na rin din along the way, yung okra kasi tsaka talong, hindi naman sila pang matagalan na plant kasi madali rin din silang, short lang yung lifespan nila. Tapos para lipat-lipat ko yung kanyang lalagyan para may araw ganyan, so nilagay ko siya sa bucket. So I decided to put it in the bucket, so we'll see. Ayan. Tapos here on this part, dati kasi eto siya ng area is kalabasa. So here now, we put some talong. And here, there in their corner, mga flowers. And I got 2 senyas here na nilagay ko. Ayan. Ayan. Nag-flower na. Isa nag-bloom na siya. Ayan. Di kasi lang sila sabay tinanim. Ito, I got it from a packet seeds na nabili ko sa supermarket. Tapos yung iba nakuha ko lang dun sa pinsang ko. Guys, tingnan nyo ang lemon namin. Parang siguro mga 3 months na ito. 3 months na siya guys. And look at that. Ganda ng lemon. Ganda ng kanyang pagkakatubo. Tapos let me show you pa more of my germination
area. Ayan. So, marami ako dyan. So, I have here a katuray. Here, melon yan siya. And then, some tomato. Flowers yan siya doon. Couple of seeds. Tomato seedlings here. And some marigold. Pechay. Katuray. So, we have basil here. And doon, naglagay ako ng mga buto doon. Pinapatubo Time ko. here naman, guys. Kakabunot lang namin yung mga old namin na talong. Kasi we're planning to change them. Kasi hindi na rin naman maganda ang tubo nila. Yan. Tapos you have here our mango. Yan, look at the mango. It's very nice. Nga, ayan guys, bagong usbong ang dahon ng aking mango. Look at that. Tapos here, we take off our kamote. Ayan. Ayan yung kamote namin. Kasi matagal na siya. Hindi rin siya nagkaroon ng laman after so many months. So, tinanggal na lang namin siya. And here's our ampalaya. Newly to, variety. Malalaki dapat, pero hindi naman siya ganun kalaki. Ayan, tingnan nyo. Ang liit. Tapos, nag-plant along kami ng bagong buto. And here along here, melon yan siya. And on the side, this side naman guys, this is coffee. Coffee, nag-plant kami okay. Oh, ngayon ko lang na-discover itong taro guys. Iba pala ang color nitong isa. Purple, tapos yung isa puti. Okay, some avocado. Ang dami naming avocado in fact. So, meron ako bago ditong tanim. This one here. This is snake guard. Yung mahaba siya na ang bunga niya. So, hopefully sana mabuhay yan. And then, some couple of kangkong, upland kangkong. And here, this is a sitaw pa rin. Yan. Thai sitaw. Tapos, here's our kalamansi, guys. Tingnan nyo. Ang dami niyang bunga, pero maliliit siya. Ayan, super dami ang bunga nitong kalamansi nito. And then, pansin ko lang guys, itong mga marigold na ganito, na direct soil, hindi siya masyado na mumulaklak. Pero, sobrang ganda ang kanyang mga leaves. Ayan, kasi direct soil. Pero hindi siya masyado mabulaklak. Pero yung nasa paso ko, namumulaklak siya. Kaya lang, short ang kanyang lifespan. And, on the side, peanuts. So, nag-harvest kami ng peanuts. So, nag-change kami ng mga tanim. So, these are pechay and some collards. And here naman, I planted some basil. Ayan. Tinabi ko sa kamatis. Yan. So, sinisid ko yung kamatis. Baka pa, pwede pa. And here, eto rin, peanut area din to. So, may tinira pa kami munggo. Munggo muna para ma-condition natin yung soil. Tsaka madali siyang itanim, madali siyang tumubo. Parang 2 days lang, ayan na siya, malalaki na siya. Tapos outside of the fence, we still continue planting our balanghoy. Ayan. Yung passion fruit namin, ayun lang, bulaklak lang siya ng bulaklak, di pa siya namunga. On this side, meron ulit akong bag garden bed rest dito. Hindi pa ganun kaganda. Ang dami niya pang damo-damo. So these are still sitaw and sile. So I think there's something wrong with the soil. Kailangan pa siyang i-amend. And then here, may basil ako. And may namigay sa amin ng mga wheels. Ayan, gagawin ko rin. Tatamnan ko rin yan siya. Siguro mga bulaklak ang itatanim ko dyan. Tapos eto naman, we have our chives. Yan, dahon, sibuyas. Yan, maganda rin na tubo niya. Okay. And our pipino is here. We already harvested pipino here. Siguro mga 4, 5. And then yun, may mga bago guys. Diba? May mga bago. So, need siya i-trim guys kasi marami siyang dead leaves. And, ang dami niya, ang kapal niya. So, nag-aagawan sila ng nutrients. So, this area here, kailangan ko siyang ayusin. And look at this one, may lantana. Isang area lang itong lantana na to. Pero look at them. Nag-a-attract sila. Ang ganda guys, no? Oh, nag-a-attract yan sila ng mga butterflies and pollinators. So, it is great idea to have at least one Ruth. Here naman, I still have here my kalamansi pero hindi siya gaganong kaganda. Ito.
Ito guys, gumawa kami ng lima yung tinanim ko pero 2 lang yung nabuhay. So sad. And here, yung aking alugbate na using seeds siya. Yan. Tapos here, itong mayabong na to na dahon na to. I'm waiting, excitedly waiting kung ano ang ibibigay niyang flower sa akin. But it keeps on, yan lang, it keeps on creating a lot of vine and leaves. Wala pa siyang flower guys. Oops, natatabunan niya na yung mga ano ko dito. I have to transfer na this one sa ilalim niya. Hindi na sila makita. Baka mamatay sila. Diba? And here, I have this really huge area na puro munggo. Uy, namunga na rin yung aking talong doon. Yan. And here guys, these are flowers, cosmos flowers. I don't know what's the color. Basta tinanim ko lang siya. Paslak lang ako ng paslak dyan. And then we decided also to add another big plants here. So these here are white corn. Tapos doon naman at the back is black corn. Yan, muntik ko pang maapakan kanina yung isa. Hindi ko nakita. Oops! Here. These one are kalabasa. So, nandito na siya sa loob ng aming ground. It's actually planted outside of the fence. So, it's here now. Then we have here, ayan, nagkukumahog na. Nagkukumahog na mga kamatis. And look at my sili guys. So, alam nyo, paano napansin ko pag tabi-tabi ang mga halaman, mas marami silang bunga. Like this one, ang dami diba guys? Here. So, I have to get them. Ito naman, labuyo namin. Ito yung nag-iisa naming maraming labuyo. Aside from the pot. May pot din pala ako doon. Tapos here, still patola pa rin yan guys. Itong patola na to, it's been with us like last year pa. And still keep on creating new fruits. Yan. Hindi siya nagsasawang magbigay ng fruits. Ay, maganda lagi ito, mahaba. Iba yung shape niya guys. O, tingnan nyo. Mukha siyang wild. Ayan. Nagkaroon na ng mga bunga ang aking papaya. Hopefully magtuloy-tuloy na ito kasi marami nang namatay ditong papaya sa amin. Like siguro mga 4 trees na papaya. Ayan. So yan na guys ang update sa ating garden for the month of June, and excited na akong pakita sa inyo next month kung ano ulit ang mga mangyayari dito sa aming mini garden at Cheryl's Garden Oasis. Until then guys, enjoy and have a good day. Thank you for watching.